Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-4 na kabanata. Dam! Paulit-ulit na napamura sa sarili si Manuel. Natakot sa kanya si Selena. Tumayo agad siya at sinundan ito. Naabutan niya ito sa kakahuyan. Selena, maagap na hinawakan niya ito sa siko. Uuwi na ho ako, Mr. Villarama. Pilit itong nagpupumigla sa pagkakahawak niya. May kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na hapitin ito palapit sa kanya. Lumapat ang mga kamay nito sa dibdib niya. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito. Nakaawang ang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Nagpumiglas uli ito ng aktong ibababa na niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Hinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Isinandal niya ito sa malaking puno na nasa likuran nito. Hanggang ngayon ay buhay na buhay ang pagnanasa sa katawan niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Siniil niya ito ng halik sa mga labi. Parang sinasapian siya ng masamang espiritu nang matikman niya ang matamis na mga labi nito. Please, Mr. Villarama, pakiusap nito nang saglit na maghiwalay ang mga labi nila. Call me Manuel, baby. Say my name. Paana sasabi niya at muling sinakop ang mga labi nito. Ilang sandali ay naramdaman niya na unti-unti na itong nagpapaubaya. Dahilan para lalong uminit ang kanyang pakiramdam. Bumaba ang mga labi niya sa isang dibdib nito. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kung hindi niya ito maaangkin. Manuel, narinig niyang daing nito. Bigla siyang natigilan. Her voice, it was too familiar. Muling pinaglandas niya ang kanyang mga labi sa leeg nito habang ang isang kamay niya ay patuloy na nagpapakasawa sa mayamang dibdib nito. Paulit-ulit na idinadaing nito ang pangalan niya. Natigilan uli siya. Pinagmasdan niya ito. Mukha lang ng babaeng hinahanap niya ang malabo sa alaala niya. Ngunit ang malambing na pagdaing nito habang sinasambit ang pangalan niya ay paulit-ulit na naglalaro sa pandinig niya. Hindi siya maaring magkamali. Ikaw ang babaeng nakaulayaw ko sa tabing ilog. Hindi makapaniwalang sabi niya habang nakatitig siya rito. Halo-halong emosyon ang nakita niyang dumaan sa mga mata nito. Itinulak siya nito at natarantang inayos nito ang sarili. Tell me, ikaw ba ang babaeng yon? Nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Sa wakas ay natatandaan mo rin ako. Sarkastikong sabi nito. I was drunk. Pagtatanggol niya sa sarili, hindi siya makapaniwalang nasa harap na niya ngayon ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang babaeng nagpagulo sa imahinasyon niya. Huwag kang mag-alala. Wala akong pinagsabihan sa kahit na sino sa nangyari sa atin. Walang babalang kinabig niya ito at siniluli ng halik sa mga labi. Kapwa sila humihingal at halos pangapusa ng hininga nang maghiwalay ang mga labi niya. Kinulong niya sa mga palad niya ang mukha nito at masuyong pinagmasdan ito. You are so beautiful, anas niya. Mr. Villarama, uuwi na po ako. Naramdaman niya ang takot sa tinig nito. Shh! Call me Manuel, baby. I want to hear you. Say my name again. Say it, please. Namamaos na pakiusap niya. Hinalikan uli niya ito. Natinugo naman ito. Masuyo ngunit mapusok ang mga halik na pinagsaluhan nila. Tila musika sa pandinig niya
ang paulit-ulit na pagsambit nito sa pangalan niya. "Pare, nasa na kayo?" Narinig nilang sigaw ni Rodel mula sa di kalayuan. Labag sa kalooban niya na bitiwan si Selena, pero ayaw niyang makita sila ng kaibigan niya sa ganong sitwasyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kamay at iginiya pabalik sa kamalig. Nagpasalamat siya at hindi ito tumutol. Nakasalubong ni Selena at Manuel si Rodel habang papalabas sila ng kakahuyan. Napatingin ito na magkahawa kamay sila. Ngunit hindi ito nagtanong. Pagdating nila sa kamalig, ay dumiretso si Selena sa kusina. Napakabilis ng pangyayari at natutuliro pa siya. Dapat ay masayang-masaya siya, ngunit bakit hindi lubos ang kaligayahan niya? Natatakot at nangangamba siya. Ano na ang balak ni Manuel sa kanya? Napapitlag siya nang yakapin siya ni Manuel mula sa likuran niya. "May mahalaga lang akong pupuntahan. Hintayin mo ko mamaya. Marami tayong dapat pag-usapan," masuyong sabi nito. Humarap siya rito at ngumiti. "Mr. Villarama." Maagap na inilapat nito ang hintuturo sa mga labi niya. "Manuel, Selena, from now on, call me by my first name. Pero, amo ko ho kayo. Hindi mo ko amo, Selena. Boyfriend mo ko." Napaawang ang mga labi niya. "Ngayon pa lang tayo nagkakilala, kaya paano kita naging boyfriend? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa atin sa tabing ilog? 3 taon na ang nakakaraan at muntik nang may mangyari uli sa atin kanina sa kakahuyan. Walang namagitan sa atin na mahabang pag-uusap, ngunit ang mga katawan natin ang nagsasabing mayroon na tayong relasyon." "Selena," malambing na paliwanag nito. Nang hindi siya nagsalita, ay muli siyang hinalikan nito. Marubdob at mapang-angkin ang manghalik nito. "Sandali lang ako. Hintayin mo ko rito." Pili nito bago tuluyang lumabas ng kamalig. Umasa siya na babalik si Manuel bago lumubog ang araw, pero hanggang sa makauwi sila ni Edwin ay hindi ito dumating. Napag-alaman niya mula kay Edwin na binisita pala ni Manuel ang katabing lupa sa Bilya. Hindi niya ikinuwento sa kaibigan ang namagitan sa kanila ni Manuel sa kakahuyan. Nagpapasalamat siya at nasa bakasyon ang mga magulang niya. Hindi makikita ng mga ito ang itsura niya na mukhang tuliro. Niyakap niya ang kanyang sarili. Napakarupok niya. Muntik nang may mangyari uli sa kanila ni Manuel. Aaminin niya sa loob ng 3 taon ay lihim siyang umaasa na may patutunguhan ang kanyang ilusyon. Siguro ay iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang magpaubaya kanina. Pumikit siya ng mariin. Maya-maya ay naramdaman niya ang paglalandas ng mga luha sa mga pisngi niya. "Bakit sa iyo pa natutong tumibok ang puso ko? Napakahirap mong abutin." Pinahid niya ang kanyang mga luha. Pumasok siya sa banyo at nagpa siyang maligo. Baka sakaling mahuhugasan ng tubig ang ilusyon niya kay Manuel at mapahupa ang lamig niyon. Ang init na hanggang ngayon ay dumadaloy sa katawan niya dahil sa kapanghasan nito. Nakapagbihis na siya nang marinig niya na may kumakatok sa pinto. Napasulyap siya sa wall clock. Mag-aalas 7:30 na. Wala siyang inaasahang bisita. Baka si Edwin ang kumakatok. Pero siguradong naghihilik na ito ngayon dahil sa sobrang pagod. Nagulat siya sa nabungarang pagbukas niya ng pinto. "Manuel?" Hindi makapaniwalang bulalas niya. "Magandang gabi." Seryosong bati nito habang titig na titig sa kanya. Isasara sana niya ang pinto, ngunit mabilis na naiharang nito
ang isang paa roon. Naiiritang niluwangan niya ng bahagya ang pagkakabukas ng pinto. Mr. Villarama, gabi na at gusto ko nang magpahinga. Nakita niya ang magarang sasakyan nito sa harap ng tarangkahan nila. Sigurado siya na maya-maya lang ay mag-uusyoso na roon ang mga kapitbahay nila. Hindi ka ba nag-aalala na baka bukas ay maging sentro tayo ng usap-usapan dito? Dito sa lugar natin? Nakakunot ang noon na tanong niya. Kung ayaw mo makaagaw ako ng atensyon sa mga tao sa paligid, bakit hindi mo ko papasukin? Walang kangiting-ngiting sabi nito. Hindi maaari. Mag-isa lang ako rito. Gusto niyang pagsisihan ang sinabi niya dahil nakita niya ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito. Walang kahirap-hirap na itinulak nito ang pinto at pumasok agad sa loob. Teka, trespassing ka, Mr. Manuel. Manuel Villarama, mas makakabuting lumabas ka ng bahay. Kung ayaw mong tumawag ako ng mga tanod, natatarantang sabi niya. Yung ba talagang gusto mong gawin? Ha, Selena? Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. I'm sorry. Kung hindi agad ako nakabalik kanina. Napahabang usapan namin na may-ari. Bumalik ako sa kamalig pero nakaalis na kayo. Kaya pinuntahan na lamang kita rito sa bahay ninyo. Paano mo nalaman ang bahay ko? Girlfriend kita kaya dapat lang na alam ko ang bahay mo, hindi ba? Napansin niya na nakatutok ang mga mata nito sa dibdib niya. Sa kaniya na-realize na manipis na t-shirt lang ang suot niya at maikling palda. Bastos ka! Agad niyang kinuha ang true filo na nasa sopa at tinakip yon sa dibdib niya. Hindi ko kasalanan kung maakit ako sa'yo sa magandang tanawin na nakahain sa harap ko. Pilyong sabi nito. Aba, hindi ko inihahain ang sarili ko sa'yo. Lumabas ka ng pamamahay ko? Humakbang ito palapit sa kanya. Pagkatapos naman nangyari sa atin, ipagtatabuyan mo ko? Napaurong siya hanggang sa mapasandal siya sa dingding. Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. Napakaganda mo, Selena. Alam mo bang, hindi ako pinatahimik ng alaala mo sa loob ng 3 taon? Paanas na tanong nito. Please! Salat sa lakas ang pagtulak niya sa dibdib nito. Admit it, baby. We both desire each other very much. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. Masuyong hinaplos nito ang leeg niya, pababa sa braso niya. Pagkatapos ay marubdob na hinalikan siya nito. Tuluyan ang naglaho ang pagtanggi sa isip niya. Niyakap niya ito na mahigpit at tinugo niya ang mga halik nito ng buong init. Mahal na mahal niya ito. Bahala na kung ano ang mangyayari bukas o kung ano man ang kahihinatnan ng pagpapaubaya uli niya. Nagising si Selena sa malakas na tunog ng alarm clock. Kinapa niya yon sa ibabaw ng bedside table niya. Napabalikwas siya nang makita niya kung anong oras na. 7:30 na. Disoriented na tinignan niya ang sarili. Bakit siya nakahubad? Nasa po niya ang kanyang noo. God, tama ba ang ginawa ko? Mahinang sambit niya. Nang maalala niya ang nangyari sa kanila ni Manuel nang nagdaang gabi, napansin niya ang nakatuping papel sa ibabaw ng bedside table. Nakakunot ang noo na binuklat niya yon. My baby, hindi na kita ginising dahil alam kong napagod kita. Marami pa akong dapat asikasuhin pero babalik ako mamaya. Manuel. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Aaminin niya sa sarili na may hinahanap siya sa sulat. Umaasa siya na sana ay may I love you na nakasulat doon. Marahil ay hindi pa ito handa.
Ngunit siya ay handang maghintay hanggang sa mahalin din siya nito. Kahit late na ay pumasok pa rin siya sa bilya. Naisip niya na baka walang maaasahang magluluto ng pagkain para sa mga trabahador kung hindi siya papasok. Ngunit ang pangunahin niyang dahilan ay nasasabik siyang makita uli si Manuel. Nakaalis na ang mga trabahador nang dumating siya roon. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nagbabaka sakali na makita niya si Manuel pero nabigo siya. Nahihiya naman siyang magtanong sa mga kawaksi. Minabuti niyang pumunta na sa kamalig para masimula na ang pagluluto. Inihanda na niya ang mga dadalhing pagkain nang dumating si Mang Ipe. Malayo pa lang ako'y naamoy ko na ang masarap na ulam natin, Selena. Masayang komento nito. Pikadilyo po yang Mang Ipe. Siguradong gaganahan ng mga trabahador sa tanghalian nila. Nakangiting sabi niya. Akala namin ay hindi ka napapasok ngayon. Tinatanong namin si Edwin kung bakit wala ka pa. Bilang niya na mukha daw masama ang pakiramdam mo. Natigilan siya. Siguradong dumaan muna sa bahay nila si Edwin bago ito pumasok sa trabaho. Hindi niya narinig na tinatawag siya nito. Marahil ay himbing na himbing siya sa pagtulog. Bigla siyang nangamba. Hindi kaya nagpang-abot sina Edwin at Manuel? O di kaya ay kumakalat na ang chismis sa lugar nila tungkol sa pagtulog ni Manuel sa bahay nila? Naalala uli niya ang namagitan sa kanila. Natabunan ng pananabik ang pangamba niya. Magmadali na po kayo, Mang Ipe. Baka po nagugutom na mga kasamahan niyo roon, ani ni Manuel na biglang sumulpot sa likuran niya. Napalingon siya rito. Manuel? Masayang sambit niya. Mabuti na lang at nakatalikod na si Mang Ipe sa kanya. Hindi ito nakita ang naging reaksyon niya pagkakakita kay Manuel. Magalang na nagpaalam si Mang Ipe sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ay narinig nila ang tunog ng papalayong sasakyan ng katiwala. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila ni Manuel. Tila nagpapakiramdaman sila sa isa't isa. Bakit hindi ka nagpakilala sa akin noon? Maya-maya ay tanong nito. Natatakot at nahihiya ako noon. Baka isipin mo na nababang uri akong babae dahil sa nangyari. Inilang hakbang lamang nito ang distansya sa pagitan nila at saka niyakap siya na mahigpit. Bakit iniisip mo yun? Alam mo ba halos mabaliw ako sa pagbabalik-balik dito? Sa pag-asang makikita uli kita rito. Pero nabigo ako sa paghihintay. Mabigat ang kalooban ko nang pumunta ako sa estate. Aaminin ko, marami ng babaeng dumaan sa buhay ko sa nakalipas na 3 taon. Pero hindi nagtagal ang mga relasyong yun. Marahil ay ikaw ang hinahanap-hanap ko ng aking puso at katawan. Manuel, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakakulong ako sa mga bisig mo at nagawa ko pang ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Nagsisisi ka ba? Umiling siya. Hindi. Wala akong pinagsisisihan. Inalagaan ko sa puso ko ang alaala mo. Tulad mo, umaasa rin ako na isang araw, babalik ka at maaalala mo ko. Ngayon, natagpuan na kita. Hindi na tayo magkakahiwalay, Selena. You are mine now, madamdaming sabi nito. Masayang nagluluto si Selena ng pansit gisado para sa merienda ng mga trabahador. Dahil nasa tabi niya si Manuel, tutulungan siya ni Manuel sa pagbabalot. Nang mula sa bintana ay matanaw nila si Rodel na paparating. Lumabas si Manuel para salubungin ito. Inihatid niya palabas si Mang Ipe, ngunit hindi niya inaasahan ang nasaksihan niya. Parang sawang nakapulupot ang isang magandang babae kay Manuel at naghahalikan pa ang mga ito. Saglit na hindi siya nakahuma. Pinigil niya ang sarili na sugurin ang dalawa. Tumalikod agad siya at bumalik sa kusina. Nangihinang umupo siya sa isang silya roon.
Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Bakit napakaagang dumating ng kinatatakutan niya? Mukhang masarap ang merienda natin ani ni Rodel. Nagmamadaling pinahid niya ang mga luha niya. Ikaw pala. Halika't kumain ka muna. Pilit ang hiting pagyaya niya rito. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. Ipinighain niya ito ng pansit sa mesa. Binigyan din niya ito ng isang basong tubig. Tila aliw na aliw ito habang pinagsisilbihan niya. Pare, sabayin niyo na ako magmerienda. Pagyaya ni Rodel nang makita nito si Manuel at ang kasama nitong babae nakapapasok lang. Nag-iwas siya ng tingin kay Manuel. Hindi niya gustong mahalata nito na umiiyak siya. I'm full, Rodel. Thank you na lang. Tila nandidiring sabi ng babae habang pinagmamasdan ang pansit na nakahain sa mesa. Gusto sana niyang barahin ito pero pinigilan niya ang sarili. Senya, bahala ka kung ayaw mong kumain. Bumaling sa kanya si Manuel. Selina, kakain ako. Umupo ito sa tapat ni Rodel. Maarteng umupo rin sa tabi ni Manuel ang babae. Inirapan niya si Manuel na magtama ang mga mata nila. Tahimik siyang naghain ng pansit. Pare, ipinapasundo ka sa akin ng mama mo. Nasa bahay niyo na raw yung may-ari ng katabi niyong lupa. Mukhang pumayag na siya sa mga kondisyonis mo, ani ni Rodel. Tumangulang si Manuel. Pagkatapos ay bumaling uli ito sa kanya. Selina, sumabay ka ng kumain. Salamat na lang pero busog pa ako. Wala siyang ganang kumain. May kukunin lang ako sa labas, aniya. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kamalig. Naramdaman niya na sinusundan siya ni Manuel ng tingin pero tiniis niyang hindi lumingon dito. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Hindi maalis sa isip niya ang nasaksihang pakikipaghalikan nito sa babaeng bisita. Napakaganda at napakakinis ng babae. Anong laban niya rito? Nai-insecure at nasasaktan siya. Natanaw niya na paparating na si Edwin. Sinalubong niya ito. Tapos na ba kayo sa pagtatanim? Hindi pa pero maaga akong uuwi. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Sinalat niya ang leeg nito. Mainit ito. Nilalagnat. Teka, nilalagnat ka. Sasamahan na kitang umuwi. Nag-aalalang sabi niya. Paanong trabaho mo? Tapos na ang trabaho ko. Kayo na lang ang hinihintay ko para makauwi na rin ako. Lumingon siya sa kamalig. Nakatayo sa labas si Senya at malisyosong nakatingin sa kanila ni Edwin. Labagman sa kalooban niya ay lumapit siya rito. Ayaw niyang makaharap si Manuel. Ma'am, pakisabi po kay Sir Manuel na umuwi na ako. Tumangulang ito at pumasok na sa kamalig. Matamlay na umuwi sila ni Edwin. At dito na po natatapos ang ika-4 na bahagi ng aking kwento. Muli po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa na kabanata. Thank you for watching and God bless all.